So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang, yuhu, sumakses itong si Lolo mo Philip Salvador. Kakasabing walang Duterteng magnanakaw. Kakadrama, kakaiyak nung hinuli si Digong. Abay, talaga nga namang worth it, no? Meron ding benepisyo yung pag-iyak ni Philip Salvador kasama si Lorraine Badoy nung inaaresto nga si Digong. Worth it din yung mga padrama nila, mga minamahal. Katulad din ni Bato, yung pag-iyak-iyak niya. Katulad din ni Bongo, si Tatay Diggs, ibalik niya sa Pilipinas. At itong si Rodante Marcoleta, sobrang naging worth it din naman kahit papaano yung kanilang pag-aarte. Pero you know, mga minamahal, ito lang yung nakakalungkot. Kasi bumoboto ang iilang mga Pilipino base sa partido or grupo ng kandidato na kanilang sinusuportahan. Hindi base sa credibility, sa credential ng isang tao. Imagine nyo, ipapasok nyo yung buwakan ng inang shit na si Philip Salvador, nung tinanong nga kung ano yung plataforma niya, ang sabi niya, patungkol nga po daw sa droga, pero hindi niya naman alam kung papaano i-implement. Meron na nga tayong isang artistahin dyan sa Senado na naglilingkod at umuupo ngayon, abay gusto nyo pang madagdagan muli? Katarantaduhan, mga minamahal. Tapos isasama nyo pa si Willie Revillame, nagagawa lang ng plataforma kung sakaling manalo sa Senado. Ay, mga minamahal. Pilipinas. Kaya, ito yung naiisip ko Sa mga kabataan, good choice naman. Kahit paano itong si Bam Aquino. Si Ping, si Soto, good choice yan. Pero kung i-elect nyo, ipapasok ninyo si Philip, si Willie, si Bato, si Bongo. My God! Mga minamahal, alam nyo, hindi naman talaga, kung yung tatanungin hindi kahirapan ang problema ng bansa. Alam nyo kung ano yung problema ng bansa? Katangahan. Nang dahil sa katangahan, naghihirap ang bansang Pilipinas. Imagine nyo kung boboto tayo ng may credibility, may maayos na credential, na pwedeng makatulong at merong maiambag sa bansang Pilipinas, hindi yung basta-bastang sukang pinatakbong kandidato lang. Good choice yun. Makakatulong yun sa pagpapa-improve ng ating bayan. Kaso kung yung iboboto nyo lang ay nakabase sa partido ng inyong iniidolo, grabe naman kayo, guys. Well, hindi natin alam kung yung survey na to ay legit. Pero galing naman to sa Pulse Asia. Pero ang tanong ko dito, kung binayaran man, grabe naman kayo mag-manipulate. Pero I think mga minamahal, mukhang malabo, Pulse Asia to Diba? Pero okay, sige. Tingnan na lang natin. Isang buwan na lang mahigit, mga minamahal, tuwang-tuwa si Philip, no? Pumasok sa top 12 ng bagong senatorial survey ng Pulse Asia sina Philip Salvador, Bam Aquino at Rodante Marcoleta. Nasa babay ng balitang yan, si John Aroa. Higit isang buwan na lang bago ang bilang Pilipino 2025. Sa mga kumakandidatong senador, 16 ang may statistical chance of winning o yung may pag-asang pumasok sa Magic 12 ayon sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia. So nung nakuha ni re-election ni Senator Bongo ang unang pwesto sa 61.9%, tabla naman sa ikalawa hanggang sa ikatlong service na Erwin Tulfo at Bato de la Rosa. Pumang-apat naman si Tito Soto. Sumusunod sa kanila sina Pia Cayetano, Bong Revilla, Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo at Abby Binay. Hindi rin nalalayo ang pwesto ni Lito Lapid at Manny Pacquiao. Si Philip Salvador, unang beses nakapasok sa top 12 survey. Sinundan siya ni Camille Villar. Unang beses ding umangat ang pangalan sa survey ni Bam Aquino at Rodante Marcoleta. Ginawa ang survey simula March 23 hanggang March 29 kung kailan kasagsagan ng isyo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang numero 1 sa survey na si Go nagpasalamat sa tiwala ng publiko.
Ngayon tuloy-tuloy ang panunuyo niya sa Oriental Mindoro. Si Bam Aquino naman, aminadong natutuwa na nakapasok sa survey pero ayaw magpapakampante. Siyempre po, tuwan-tuwa kami. Alam niyo po, nakikita po namin on the ground, no, ang raming hong gumagalaw, ang raming volunteers, especially yung mga kabataan. At ang sabi ko po sa kanila, habang gumagalaw sila, mas tataas pa yan. Nasa Cebu naman sina Tito Soto, Bing Lacson at Manny Pacquiao. Sumama sila sa lokal na kampanya ng One Cebu. Ayon kay Lacson, pang-13 siya sa probinsya noong nagdaang eleksyon. Kaya humihingi siya ngayon ng kaunti pang tulong. Si Soto, mataas din sa survey. Tututukan, pagsasabatas ng 14th month pay at paglaban sa fake news. Si Pacquiao, pinangakuan ng mga Cebuano ng libreng pabahay. Bukas ang proclamation rally ng One Cebu kasama ang iba pang senatorial candidates ng administrasyon. Si Rodante Marcoleta na first time ding nakapasok sa top 12, binisita mga tindera sa palengke sa Ormoc, Leyte. Si Bong Revilla nag-motorcade sa Zambales. Dumalo naman sa barangay Caco sa Sembo at Estrebo sa Taguig si dating Makati Mayor Abby Binay. Si Willie Revillame naman nanuyo ng mga botante sa Malabon. Nagpasalamat din siya sa tiwalang ibinigay ng publiko kaya siya napapabilang sa survey. Si Kiko Pangilinan, palengke ang inikot sa ilang lugar sa Cebu para mas maiparating ang plataforma niya sa agrikultura. Si Ariel Kirubin, ibinahagi ang karanasan sa pagiging Okay. Hay. Yung mga nabanggit sa Magic 12, mga minamahal, iinlan lang dyan yung deserving. Sa tingin nyo, si Marcoleta, deserve niya ba na makapasok? Ha? Hindi. Mag-usap tayo, mga minamahal. Sa tingin nyo, si Marcoleta, deserve ba na makapasok sa pwesto? Oh, dami nagko-comment hindi. Kasi pro-China. Diba? Pero bakit ganon? Diba? Wait lang, isi-search natin yung tawag dito, kung gaano kadami yung respondents ng Pulse Asia. 'Di ba? Ngayon, kung ako yung tatanungin, may naging epekto ba yung pag-iyak-iyak ng PDP kay Digong? Siyempre, nakakuha sila ng simpatsya. To be honest naman, mga minamahal, nakakuha ng simpatsya itong si Bongo, si Bato, at itong si Philip Salvador at si Marcoleta. Kasi ganito yan, mga minamahal. Sino ba talaga yung naglaglag kay Digong? Diba? Ibinalita ko na sa inyo na merong kanang kamay si Duterte na inilaglag siya. Alam naman nila na meron na pong nakaamba na warrant of arrest kay former President Duterte pero pinilit nilang pauwiin. Bakit nila pinilit pauwiin? Ganito nga po yung reason. Kasi makakapag-gain sila ng simpatya. Kasi wala na talaga, mga minamahal. Yung survey, bago mahuli si Duterte, si Bongo na lang talaga yung nakakapasok. Ngayon, syempre, part of the plan. Kasi itong si Sara Duterte, diba, may impeach. Actually, impeach na. Kailangan na lang mahusgahan kung convicted or not. Kasi alam nyo, yung impeachment, number games yan. So, if ever na manalo yung alyansa ni PBBM, and we know kung ano naman yung boto ng mga yan, si Sara Duterte ay makukonvict sa impeachment. Lalo pat papasok yung 20th Congress. Now, ang kailangan ni Sara Duterte ay magkaroon siya ng laman, ng tauhan ng mga senador habang ginaganap yung impeachment. Ngayon, syempre, itong si Sara Duterte, isa ding kupal-ers, diba? Siya din yung nag-udyok na umuwi yung kanyang ama. Kahit alam naman nilang mapanganib na. Kasi syempre, diba, mayroong warrant. Ngayon, na nahuli, itong si former President Duterte, syempre, iiyak-iyak, nagdrama yung mga yan. Diba? Pero, yan po yung naging reason, mga minamahal, yung kanilang pagdadrama, nakakuha sila ng simpatya. Kasi yung mga Pilipino, sa totoo lang, maawain eh. Oo, maawain yung mga Pilipino. Kumbaga, ginagamit nila yung emosyon ng sambayan ng Pilipino sa pagkakataong ito. Ngayon, sino yung magbe-benefits dyan at the end? Walang iba, kundi itong si Vice President Sara Duterte, patungkol nga po dito sa impeachment.
Nagigets nyo ko, mga minamahal? So, kung makapasok yung mga senador na yan, lalo pat nandyan na din itong si Robin, yung boto ng mga yan, iisa lang. No to Sara impeachment, conviction, I mean. 'Di ba? So, yun po, mga minamahal. Grabe. Alright, so, kayo, ano yung masasabi ninyo? Pilipino nga naman. 'Di ba? Dapat nakikinig kayo sa boses ng kabataan. Diyos ko. Siyempre, ang dami pa din mga builders, mga minamahal. Mga late builders na buhay. 'Di ba? Up to this moment. So, konti pa lang yung percent ng mga millennial at Gen Z na bumuboto. Buti na nga lang, mayroong mga kabataan, mga minamahal na katulad namin, na kahit papaano, naipasok natin itong si Bam Aquino. And, wala na tayong dapat ipagtaka kay, tawag dito, kay Ping, kay Tito Soto, dahil talagang deserve naman nila na makapasok dyan sa Magic 12 na yan. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.